In behalf of the two high officials of the MILF and UBGP, but I'm here to respond to your question to the best of my knowledge and ability. And therefore, we can start the question and answer session. Okay, sir. Thank you sa opening statement natin. Of course, sa lahat ng area ng BARM, napunta sila rito. Kaya lang, unfortunately, yung galing sa Sulu, huli sila dahil sa distansya. At marami silang dumalo rito. Kaya lang, dahil nahuli, gaya ng sinabi ko, so hindi na nila nakayanan na nakasama natin from the beginning. But meron tayong mga kandidato na hindi sila na-proclaim gaya nung tinaasang kamay. Pero nabanggit po natin yung kandidato natin sa Sulu. Although ang Sulu hindi party ng BARM ngayon, pero sa amin, tinuturing namin ng Sulu na inseparable part ng Bangsamoro Homeland at sa BARM. Kaya isa sa pinaka-importanting posisyon ng UBJP at sa MILF, dapat may balikan Sulu dito sa BARM. Although, it will take some time kasi batas yan eh. Batas ang nag-alis sa Sulu, sa BARM, so batas din naman papabalik sa Sulu. So marami sila. In fact, meron tayong kasama rito na taga-Sulu, yung chief ng liaison office natin sa Manila, si Brother Gafur Kanain, siguro sa labas. Nandun siya. As per announcement ng Master of Ceremonies natin, umabot na yata 170,000. 168,000. 168,000. 168. 168,000. So, siyempre, yan ang pangarap natin at yan ang hingi natin sa Allah, sa taong bayan, iboto yung mga kandidato natin. Kung kaya, lahat sila dapat manalo. Pero alam mo naman, ang election ay hindi isang madaling bagay. At saka hindi yan swerte-swerte, kailangan mag-prepare ka niyan. Importante dyan, una, malakas ang organization. At saka kailangan din may resources. At saka klaro yung plataforma na pwedeng pagbasihan ng mga botante or voters sa pagboto nila. So hopefully, kung di manalo lahat, let's hope na mas maraming mananalo po. Free zone, ibig sabihin wala sa kanila ang official candidate. Depende na sa taong bayan sa gusto nila. Dari boto mo ang candidate or candidate B, walang problema doon. Dahil free zone yan eh. So, titingnan ng mga botante natin, mga voters natin kung anong platform. So, medyo rin may kahirapan. Siguro nakikita naman ninyo dito sa pagtitipo natin ito, at least sa Lanao, Dalawang Maguindanao, Cotabato City at saka special geographic area, talagang malakas ang hugot dito na natin Bangsamoro Justice Party. At kung yung kagusto ng taong bayan, yung popular na support, kung matranslate lang yan sa boto, actual votes, siguro mag-landslide yung mga kandidato ng UBGP. Kaya lang yung proseso kasi ito at saka yung mga sa kabila, veterano pong mga politicians yan. Alam nila kung at their fingertips yung tinatawag na the rough and tumble of elections. Unang-una ito resulta ng ganun sa speech ng mensahe ng chairman ng MILF. Ito po bunga ng pawis, luha at dugo ng mga mujahidin at taong bayan. Pangalawa, dahil dumabot po tayo sa pangatlong yugto ng struggle ng MILF, hindi na po pwede gera, wala na hong negotiation. So ito ang tinatawag natin democratic struggle. Ibig sabihin, kung gusto natin mamuno, gusto ng MILF mahawakan ng BARM government, sa pamamagitan ng election. So importante ito. At saka gusto namin
Yung appointment ng presidente, maganda rin po yan. Maganda yan, no? Actually, pasalamat po kami sa presidente. Pero mas importante po, mas makahulugan po, kung inamumuno po sa Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao, elected po ng taong bayan. Mas malakas po yan, mas matindi po yan. Oh. Kaya, gaya ng sinabi ko kanina, ang gusto namin mangyari yung election dito sa Parliament sa May 2025 na election. Ito last question kay Sir. Kailan po ng Star of Democracy sa Panama. Sir, may mga umupulong na usap-usapan ukol po na pag nag-ano daw ang United Bangsamoro Justice Party ay magkakagulo daw sa BARMM. Anong side po ninyo dyan? Huwag yan naman ang ginagawa ng mga multo eh. Ugong-ugong yan, di ba? Pag natakot ka doon sa ugong-ugong na multo, talagang problema yan. Wala na po. Kasi yun ang sinabi ng Chief Minister natin, dating Chief Minister at Chairman ng MIL at Presidente ng UBJP. Nasa pangatlong yugto na ng struggle natin. Na democratic struggle sa pamamagitan ng election po. Wala na pong balak. Pati yung speech ko po, narinig, wala na pong balak. Balutan na po ang dapat nakasangkapan po natin. At yan po ay nakasalalay dito sa election na darating, especially sa October, kung saan ay kakakandidato po kami. Kasi although we respect yung mga ibang kandidato, pero gaya ng sinabi ko, itong ban na ito, yung ban government, resulta po ito ng matagal na struggle po, pagsisikap ng Bangsamoro people, ng MILF especially, at ito yung nakamit natin. So, importante ito. Kasi, kung ano ang pananaw namin, kung ano ang agenda po namin nung umpisa namin ang struggle, ito pa rin ang ginadala po namin. Ibig sabihin, moral governance, people's empowerment, public service, at saka dapat may hustisya, may justice po. Kaya lagi namin sinasabi na kalaban po namin ang oppression o injustice. Pero sinabihan po namin yung mga kasamaan, especially ng mga kandidato, ayaw natin na ang oppression. Pero dapat pag sa pwesto na tayo, hindi tayo gagawa ng mga oppressive na mga measures, di ba? Meaning, the oppressor of yesterday, and then yun ang gagawin din natin. Yun ang nilabanan po natin. So hindi maganda po na tayo na nasa pwesto, yung ayaw natin, yung nilabanan natin, tayo rin nagagawa nito. Siyempre, yung mga teachers na umatras, ayaw mag-serve, siguro karapatan naman nila yun. Hindi natin sila pwedeng pilitin kung ayaw nila. Especially na sa Ministry of Basic Higher and Technical Education, ako po ang minister. Meron pong mga teachers na na-file na ng kaso, administrative case, sa Marawi, sa Lanao Rizal Division 1, sa Maguindanao, Rio Norte, may kaso po. So nakabinding po yan dito sa ministry po namin, yung kaso na yan. Kaya siguro, alam ko yung mga teachers natin, kung totoosin yan, parang sila ay isang bibingka. Init sa taas, init sa baba. So yung ayaw talaga mapilit, Mandaray halimbawa, mas ginusto pa nila na hindi sila mag-serve. So hindi natin pwedeng pilitin sila. Kaya nga, yung mga teachers na mag-serve ito, siguro abot ng mga 19,000, yung tinanong po namin in a form of memorandum order, kung sino gustong mag-serve at sino ang hindi gustong mag-serve. So out of around 40,000, about 29,000, ang willing to serve lang siguro, I cannot remember the exact, siguro mga 12,000 lang. And then the rest ayaw mag-serve. So yung willing to serve, yun ang nirecommend namin sa Commission on Election na mag-serve. Yung ayaw, hindi na namin pinilit yan kasi hindi rin effective. Well, I do not know the exact number of teachers that are supposed to serve in this election. I do not know. Hindi ko alam. Pero meron naman ilan-ilan lugar dito sa BARM na under community control.
For instance, sa Maguindanao del Sur, mayroon mga lugar doon na under Comelec control. Maguindanao Norte, nasa dato rin sinusuat municipality under Comelec control pa. Comelec control. So inaasahan yan, police ang magsaserve yan. So dahil kahit na hindi sapat yung willing to serve ng mga teachers, siguro mapupunan ng mga pulis. At mas maganda yung pulis na mag-serve kasi yung mga teachers natin minsan nagbibigay yung nahirapan sila. They are prone to yung tinatakot sila yung iba sa kanila. Pero pag pulis ang mag-serve, although they are still human beings, pero palagay ko mahirapan yung kandidato na gustong takutin yung mga pulis. Kasi Comelec control pa yan. Follow up, sir. Same lang po sa Buluan kasi Comelec control po sila doon. Ang Buluan? Maguindanao del Sur. I'm not so aware of that. I'm not updated about that. But I would believe that makakasama. Nagawa ng bayan. Isang follow-up lang. So, dun po magtatapos yung ating press conference. And we will be hearing end statement from our Vice Chairman for public. Ang last na mensahe ko, maraming salamat pagpunta niyo rito. Although I have to apologize yung chairman ng MILF at saka presidente ng United Bangsamoro Justice Party, Secretary General at Chief Minister Dambal, wala po rito. Kaya yan po ay humihingi ako sa inyo na dispensa, hindi sila nakapunta. But anyway, being the Vice Chairman of the MILF and Vice President of UPCP, although I cannot speak for the two gentlemen, but I think nasagot ko naman yung mga tanong niyo. Maybe there are some issues that are not so clarified, but anyway, ang importante din nakapag-usap tayo. So maraming salamat pagpunta niyo rito.